As sila'y magsilakad sa aking mga palatuntunan at ginapin ang aking mga kahatulan at isagawa. At sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Yung wala natin. Purihin ka po yun sa ating ito. Narito kami sa aking mga gulay-gulay yung mga salita. Nabayan mo kami palagi, Panginoon. Upang kami huwag may ligaw ng parang katotohanan ng ibang banghelyo. Kundi bagkus may tuwid ang aking mga pangunawa at pananampalataya sa katotohanan ng iyong mga salita, O Diyos, sa pang-ibanghelyo na ikaw ang nagpapahayag at ikaw ang gumagawa nito para sa amin. O Diyos, gawin mo kaming iyong ibanghelyo na kami, O Diyos, ay handang gampanan anuman ang mga bagay na ipinapagiran mo sa amin upang kami, O Diyos, ay makasunod sa kalooban mo. At ang salita mo, O Diyos, ay aming napag-unawa, nasa aming pusong isipan. Kaya alam namin na ito, O Diyos, ang gumagabay at gumagawa sa mga tumikilos upang kami sa iyong harapan ay maging kalugod-lugod nawa. Ayon sa paano mo idinisenyo ang iyong mga gawa at panukala para sa iyong mga lingkod. Kaya, O Diyos, kami sa aming pananampalataya at sa aming buhay, Panginoon, ay aming tinatalaga at pinagkakatiwala ang lahat ng ito para sa iyo, Diyos. Your will done, not ours. Let your Holy Spirit move in us. At ito, Diyos, ay maging gabay sa aming sa buhay na ito upang kami ay magsipagtagumpay. Salamat sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ang aking binasa ay sa aklat po ng Ezekiel chapter 11 verse 20. Amen. Upang sila ay magsilakad sa aking mga palatuntunan at ganapin ang aking mga kahatulan at isagawa. Amen. At sila ay magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Amen. It is from the book of Ezekiel. Sila ay magiging aking bayan. Amen. At ako'y magiging kanilang Diyos. Ang Israel ay tinatawag ng Panginoon upang kanyang maging bayan. Amen. Yan ang Israel. Yan ang Israel. Kaya nga, itinalaga niya dati, dati kasi may manalaman kasi tayo, di ba? May natuklasan tayo sa panukala ng Diyos. May natuklasan tayo na sulat ng mga propeta. Ito ang itinakda ng Diyos at ito ang magaganap. Nakita na sa paunang karunungan ng Diyos. Amen. Na ano? Mayroon siyang itatatag na bayan na dating hindi bayan. Amen. At mayroong bayan, mayroong mga tao, the people, na tatawagin niyang mga anak. Amen. Kaya nga sinabi ko, itong Israel na dating pagtatalaga ng Diyos ng Israel, dating pagtatalaga ng Diyos sa Israel. Ganito yon. Amen. Ito yon. Ano? Sila ay magsisilakad sa palatuntunan ng Diyos at ganapin ang kahatulan ng Diyos at kanilang isasagawa. Amen. Ito ang disenyo ng Diyos para sa kanyang bayan ay magsisilakad sila
sa palatuntunan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa kung anong sabihin ng Diyos. Amen? Kung anong sabihin ng Diyos. Gaganapin ang kahatulan at isasagawa. Amen. Isasagawa. Kaya ito mga kapatid, ito ang bayang itatakda ng Diyos. Meron ulit, sila magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Amen. Magsisilangan. Kaya, nung sinabi ng Panginoon na sa gitna ng mga hintil magiging dakila ang kanyang pangalan, yun ay panukala upang maganap ang Oseas chapter 2 verse 23. Amen. Oseas 2:23. At aking itatatag siya para sa akin sa lupa. Amen. Saan yan? Sa English, plant. Itatanim, halaman talaga. At ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan, at aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan. Hindi yan Israel. Hindi ko bayan. Kasi nga, sa mga panahon ng propeta, ang Israel established na. Na-establish na sila. Amen? Pero, sa pamamagitan ni Propeta Oseas, nagsabi siya na mayroong bayan siyang itatatag. Amen? Bayan na hindi niya dating bayan. Amen? Kaya sinasabi natin, yung pagtatag ng Diyos sa Israel ay dating pagtatatag. Yung dating pagkapili ng Diyos sa kanila ay dating. Amen? But, yung sinasabi nating pagkahirang sa kanila hanggang sa ngayon nandiyan pa rin. Amen? Dahil sa kanilang mga magulang, dahil kay Abraham, pinakamamahal sila ng Diyos dahil kay Abraham. Amen? Kahit na matigas ang kanilang mga ulo, minsan nagkaroon nga sila ng sumamba sila sa ibang Diyos. May panahon na sumamba sila sa ibang Diyos. At nanibugo ang Diyos, nagalit ang Diyos. Anong ginawa sa kanila? Ibinigay sila sa kaaway, ibinigay sila sa pagkalipin. Mahabang panahon ninyo. Pero nung nakita ng Diyos na nagsisi sila, iniligtas sila ng Panginoon. Iniahon ulit sila ng Panginoon sa pagkalipin. At dinala sila ulit pabalik sa kanilang lupain, ang Israel. Amen. Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa Israel. Ang pagkahirang sa kanila ay hanggang sa ngayon. May sabi nga ang talata na pagdating sa Ebanghelyo, sila ay ating kaaway. Kaaway talaga ang sinabi. Romans chapter 11. Pagdating sa Ebanghelyo, sila ay kaaway. Ngunit sa pagkahirang, sila ay pinakaibig ng Diyos dahil sa pangako. Amen. Dahil sa pangako. Sino ang pinangakuan? Si Abraham. Kaya nga, si Abraham napakalapit sa puso ng Diyos. Kaya tinawag nga siyang ama ng pananampalataya. Okay. So, ito ang magaganap sa mga hintil. Kaya nga sinabi sa 9:26 ng Romans, lagi nating tinutugtong. At sa daong pinagsabihan sa kanila na sila ay hindi bayan, ay doon sila tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. Amen? So yun yung kaganapan. Sa gitna ng mga hintil, tatawag siya ng isang bayan na hindi niya dating bayan at magiging Diyos nila ang Diyos ng Israel. Amen? From the Gentiles. Okay, balikan natin. Romans chapter 9 verse 23 or 24. Okay. Upang may pakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian. 24. Nung una pa. Maging sa atin na kanya namang tinawag hindi lamang mula sa Hudyo, Jews, mga Israelitas, kundi naman mula sa mga hintil, out of Israel. Lahat ay hintil. 25. Okay. Tatawag siya sa gitna ng mga hintil.
Kaya naman, nang sinabi niya sa aklat ni Oseas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan, at iniibig na hindi dating iniibig. Verse 6. At mangyari sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, ay diyan sila tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. Itong mga ito ay nanggaling sa mga hintil. Hindi sila Israelitas. And napaganda yung demonstration ni Pastor Espiritu ng nakaraan. Amen? Noon pa pala, amen, mula sa bibig ni Sister Silen, nabanggit na niya. Nabanggit na niya. Hindi nga lang napagtuunan pa ng pansin dahil siguro hindi pa napapanahon. Pero nasabi na pala. Amen, na mula sa mga hintil, tatawag siya ng isang bayan na hindi niya bayan at magiging Diyos nila ang Diyos ng Israel. Amen? Naging demonstrasyon na pala ito ng Espiritu noon pa. Amen? At ngayon, ang katuparan. Kaya masarap minsan makinig ng mga kwento ni Pastor Espiritu patungkol sa mga demonstrasyon ng Espiritu. Dahil may kita mo, ang kaganapan ay sa panahon natin ngayon. Kaya sa pangayon, yung vision daw ni Sister Silen, isang puno ang daming mga klaseng ibon ang namumugad sa puno na yun. Amen? And then, it so happened, ang sidar, gano'n ang description ng Biblia. Gano'n ang description ng Biblia sa sidar. Yung isang sidar na tumubo, nakita ni Ezekiel din. Sa aklat ng Ezekiel, na nakita niya yung puno yon na tumubo, ang daming ibon na nagsidapo. Amen? Yun ang vision ni Sister Silen. Nangyari talaga. Sidar pala yung puno na yun sa Biblia at sidar ang pangalan ng dakong pinagsabihan sa kanila. Paano mo ba itatanggi ang patnubay ng Espiritu ng Panginoon sa Iglesia nito? Amen? Paano mo may itatanggi? Nakasulat. Amen. Sino ang may isang dako ng pangalan ni Sidar? Amen. Yun pala ang nakasulat sa Biblia. Amen. Isang puno na itinanim ng Diyos. Si Commander Aguila, mayroon siyang isang dako eh. Di ba? Isang lugar nila. Kaso pinaalis na yata. Pinaalis na ba? Hindi pa rin? Hindi. Sabihin na pala yung head. Kaya nga, pinaalis nila, di ba? Yung isang dako nila, wala. Kingdom of Kibuloy, ala na rin. Content na siya. Ano mangyayari? Bagsak yung kingdom niya. Binagsak sila ng Diyos. Tayo ngayon ang ipinabangon ng Panginoon. It is about the Word of God. Ang pinag-usapan natin dito, salita ng Diyos, salita ng panukala, pinahayag ng Panginoon mula sa mga propeta at sa kanyang mga apostol. Ito ang pinaka-guide natin. Amen? Ito ang pinaka-guide natin. Mayroon kaming pinuntahan. Sabi niya, may mga grupo din na naghahanda. Sabi niya, paano masasabi na tayo ang itinatatag ng Diyos? Ayun na, pinito namin yung kaganapan ng mga bagay na ito. At isa pa, yung pagpili ng Diyos sa atin bilang pinagpahayagan niya ng tunay na pagkakilala sa mga hiwaga. Doon nagsimula ang lahat sa hiwagang ipinahayag ng Panginoon sa Iglesia nito. Walang nakaunawa ng totoong kapahayagan na isang Diyos. At ang isang Diyos ay nagkatawang tao. Walang nakaunawa. Dito lang talaga. Amen. So balikan natin yung Ezekiel chapter 11 verse 20. Yung binisita namin na yun, doon sila sa Sidar. Yung magulang kasi nandun. Yung mga anak, may mga kanya-kanyang bahay na rin. Yung isa may asawang foreigner, nagpapagawa pa lang ng bahay. Malaki. Malaki. Pinaliwanagan namin sila. Kasi hindi sila pwedeng manirahan doon na hindi nila naunawahan kawalan kalooban ng Diyos. Kasi sila, parang hindi sila malalim sa
member sila ng Gospel of Christ. Pero yung malalim na fellowship ay hindi pa ganon. Pero yung magulang nila talagang tapat sa pananampalataya. Kaya pinaliwanagan natin sila para maunawaan nila ng mas malalim pa patungkol sa kalooban ng Diyos. Ito, magsisilakan sa palatuntunan, ganapin ang kahatulan at isagawa. Kaya nga po rin ng Panginoon, tinuruan na tayo ng palatuntunan ng Diyos. Amen? Tinuruan na tayo ng palatuntunan ng Diyos. Gagawa pa ba tayo ng masama? Hindi na. Amen? May takot tayo sa Panginoon. Gagawa pa ba tayo ng ikasasama natin o sa ikasasama ng kapwa natin? Hindi na. Dahil binago tayo ng Diyos mula noon pa. Ganapin ang kahatulan. Ito. Ganapin ang kahatulan. You will become parang tagapagpatupad ng katuwiran ng Diyos. Mas mataas na ito. Tagapagpatupad. Tagapagpatupad. So ito ang mangyayari sa bayan ng Diyos. Ito yung ginawa na ng Diyos sa atin. Tinuruan na tayo ng palatuntunan. Kaya instantly, pwede na tayo tawaging bayan ng Diyos. Amen? Tinuruan na tayo. Amen? Mula noong 1974, yung iba, onwards, yung iba, 1980, yung iba, 1990, yung iba, 2000. Amen? Na-convert at nakadinig ng salita ng Diyos. Tinuruan na tayo ng Panginoon ng mga salitang ito. At ngayon, nakita na ng Diyos. Siguro, sapat na. Amen? Pwede na. Yung bang marunong na. Ang grupong ito ay natuto na. Ayun, natuto na. Kaya, anytime, ayon sa kalooban ng Diyos, sinasabi natin anytime, dahil talagang malapit ng pangyarihin ng Diyos ang kanyang mga salita sa kanyang kapanahunan, malapit na gagawin na niya. Amen. At kung tayo ngayon ay itatatag niya, itatanim niya na kanyang maging bayan, hindi na tayo kailangang turuan. Natuto na tayo. Amen. Naunawaan na natin at alam na natin ang palatuntunan ng Diyos, ang kahatulan ng Diyos. Alam na natin. Kaya, anytime, pwede nang i-establish tayo ng Diyos sa isang dako. Amen. Pagiging barangay, sabi nila, yung mga na mismo, officialis, yung mayor, sabi nila, pag yung vice mayor na lumalakad yan bilang mayor, pag yun nanalo, baka sa kanyang termino, maging barangay lang sila. Baka, pero yun ang kanilang pinoproject. Yun ang kanilang pinoproject. Kasama si Vice Mayor Tadeo. Kasi nakita niya kung gaano ka-develop yung lugar. Mas maganda na nga yung sugar kaysa sa mismong sentro ng DS. Mas maganda na talaga. Gawin ng Panginoon. Kaya, ito ang gagawin ng Diyos. Amen. Sa mga panahon na yun. Kaya, tayo ay tatatan ng Diyos doon. At ang palatuntunan niya, ang mahayag, ang kahatulan niya, ang kailangan may sa katuparan. Amen. Kaya may project doon si Pastor Jeffrey. Sabi niya, yung mga magagawa, bibigyan niya ng trabaho para mag-invite sa yung mga hindi pa kapatiran sa lugar na yon na magkakaroon ng Bible study doon sa covered court. Amen. Na maturuan sila pagdating sa salita ng Diyos. Kaamuan, pagtitiis. Maturuan sila ng mga basic patungkol sa pananampalataya muna. Pag-ibig, pananampalataya, kaamuan. Kasi later on, pag na-establish na yan ng barangay, pati sila damay magiging kabarangay natin sila. So dapat maturuan sila. Yun ang gustong mangyari ni Pastor Jeffrey. Amen. Maturuan sila na umayon sila, yung gustuhin din ba nila yung magiging pamamalakad ng sila. Gustuhin nila. Kasi nga,
Kagaya ngayon na kumbaga yung kanilang yung pakikisama ng sitar sa kanila, nawin na natin. Amen, nawin na natin. Pag may basketball, masaya din silang nakikipanood, nakikitawad pa kami sa amen. So, nawin na natin sila. Si Pastor Efren nga, yung mga bata doon, tinuruan niya. Bago maglaro sa court, magpulot-pulot muna ng mga basura, ayusin muna. Minsan, pinawalsan pa, pati yung court mismo. Kaya, unti-unti natuturuan sila, yung mga bata, tapos yung siguro sa susunod, yung mga binata, yung mga dalaga, at saka yung mga magulang ng patungkol sa salita ng Diyos. Ang pagsunod kung ano ang palatuntunan ng Diyos. Amen? So, unti-unti, dinadala tayo ng Diyos sa kung ano ang panukala niya mismo para sa kanyang mga lingkod. Magiging bayan at magiging Diyos natin ang Diyos ng Israel. Tingnan natin sa verse 19. Pero bago yan, may ginawa ang Panginoon. At aking bibigyan sila ng isang puso at aking lalagyan ng bagong diwa ang loob ninyo at aking aalisin ang batong puso sa kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman. Amen. So itong kaganapan na to, ito, bagong taon, gusto niyo magkaroon ng bagong puso, gaya ng nakasulat sa Ezekiel. Operahan tayo ng Diyos. Okay. This one, it happened before. Nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, nabautismohan tayo ay bagong nilalang, mayroon na tayong isang bagong puso, mayroon na tayong isang bagong diwa, mayroon na tayong isang sa kalooban natin na ayon sa Santong Espiritu, na ayon sa kalooban ng Diyos. Meron na tayo. Naganap na ito. Amen? Nung tayo ay bautismohan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, hindi na natin nanasain na magkaroon ng bagong puso. Amen? Hindi na natin nanasain. Meron na tayo na pinagkaloob ng Panginoon. Ibinigay ng Diyos sa simula ng ating paglilingkod. Ang gagawin na lamang natin, aayusin na natin ito. I-develop pa natin ito for yung progression na magawa natin ang palatuntunan ng Diyos. Amen? Meron na tayo niyan. Minsan nga lang, nagiging matigas. Amen. Pero ang pinakamaganda rito, tayo ay manatili at let us go on unto perfection. Amen? Ayon sa kasakdalan na ninanais ng Panginoon para sa atin. At ang kasakdalan na gusto ng Panginoon sa atin, yun nga, yung 20, magawa natin ang palatuntunan ng Diyos, maisagawa natin ang kahatulan ng Diyos. Amen? Para kung sa paghahari na ng ating Panginoong Jesucristo, dito sa atin, sa kalakitnaan natin, dito sa sanlibutan, ay, ayun na, isa sa katuparan na lamang natin, pangyayarihin na lamang natin. Amen. Kaya sa mga darating na panahon, baka doon natin makita yung revolution na tinatawag. It is not a revolution against the government. Hindi yung revolution against the government. Revolution ito for the progress. Yung paglago ng church sa maraming kapamaraanan. Progress spiritually dahil under, ano pa rin talaga, ang CIDAR ay nasa pagsasayos pa rin. Pero kunting-kunti na lang, hindi gaya ng dati. Kunting-kunti na lang ang pagsasayos sa lugar ng CIDAR. Amen. Pagsasayos sa maraming mga bagay, spiritually. Amen. Pagka naayos na spiritually, susunod na yung magandang lugar na mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. It is written 61 verse 2 ng Isaiah. Ang kaluwalhatian ng Diyos sa lugar ngayon ay mahayag. Dahil nga sa
magandang mga bagay. Okay, 19 na 20. Okay, i-develop na lamang natin yung pusong nasa sa atin. Natuto na tayo. Natuto na tayo ng pag-ibig na ayon sa itinuro ng Diyos. Ano na lamang natin yun? Pangyarihin na lamang natin. Isagawa na lamang natin. Natuto na tayo ng katuwiran ng Diyos. Hindi pa man lahat, pero sumulan mo sa mga bagay na natutunan mo at narinig mo. At sa pamagitan noon, unti-unting makikilala mo ang sarili mo. Yeah, sabi ko nga sa atin, mayroon tayong pagkakilala patungkol sa kabanalan na akala natin ay sapat na. Okay? Sapat na. Pero habang nananatili ka sa pananampalataya at nag-aaral ka ng salita ng Diyos, may mas malalim pa ng pagkahulugan ng kabanalan patungkol sa mga bagay na ito sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, nalaman nga, yung kabanalan na tinatawag natin noon sa pananamit, pagdating sa pananamit, sa hindi lamang panloob na kaanyuan ang kailangan mabago, pati ang panlabas na kaanyuan ang mababago. Amen? Pero nakita natin, isang bahagi pala ng kabanalan ang makilala yung tumawag sa atin. Amen? Naunawaan nyo ba yun? Sabi nga, habang nananahan tayo sa pananampalataya, yung pagkaunawa mo sa mga dating turo at aral, habang nagsasaliksik ka ng banal na kasulatan, may mas malalim pang pagkahulugan. Amen. 1 Peter chapter 3 chapter 1 verse 3. Tingnan natin. Hindi, 2 Peter. Ayan. Ayan. Yamang na pinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ng kanyang banal na kapangyarihan ng lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan na sa pamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamagitan ng Kanyang sariling kalwalhatian at kagalingan. Isang mas malalim na bahagi ng kabanalan ang alin? Ang makilala mo ang tumawag sa iyo. Amen? Yung hiwagang ito. Kaya nga, sa simula, siguro, yun lang muna ang munawaan ninyong kabanalan. Panloob ng kaanyuan. Amen? Lilinisin muna ng Diyos yung panloob ninyo. Amen? Susunod na kabanalan, yung inward appearance mo ay makikita. Sa pamagitan ng outward appearance mo, yun na yung magsasaysay na kung ano ang nasa puso mo. Sunod na kabanalan, maamo, mahinhin, mayumi, mayumi. Ganon. Amen? Nung tayo ay lumago pa ng mas malalim na pagkakilala sa Diyos patungkol sa kabanalan, ito na pala yun. Ang makilala, ang tumawag sa akin. Ganon din, ang pananampalataya, ganon din. Una, maniwala ka sa Diyos. Yan ang pananampalataya. Sumunod, yung paniwalaan mo ang bagay na hindi mo nakikita, pero pangako ng Diyos. Pananampalataya ulit yun. Amen? Sumunod, yung gift of healing. Paglago na naman ang pananampalataya yun, ang pangunawa. Na sa pamagitan ng iyong pananampalataya, pwede kang gumaling. Amen? So palalim na ng palalim yung pananampalatayang naunawaan natin. Ngayon, ano na ang ating pananampalataya? Ang pag-asa natin na si Jesus Christ. Siya ang magliligtas sa atin. Siya ang pupukpok sa atin. Pananampalataya na lumalim dahil tayo ay nanatili sa salita ng Diyos. So lahat ng mga bagay na natutunan natin noon, mga basic, kung mananatili ka sa pag-aaral at sa pananampalataya at sa paglilingkod sa Diyos, lalalim tayo ng lalalim.
Amen? Ebanghelyo na lamang. Ang daming ipinahayag sa atin dahil nanahan tayo sa pananampalataya sa Diyos. Amen? Nanahan tayo. Ang daming ebanghelyong ipaniluwanag at ipinahayag sa atin ang salita ng Diyos sa Biblia. Ang dami. Ang dami pala natin dapat maunawaan. Dapat maalaman ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa panukala ng Diyos. Amen. Hindi naman sa pagmamalaki, tayo sa iglesia nito, halos mula sa mga nakasulat na ito, parang wala na. Alam na natin kung ano ang gagawin ng Diyos eh. Amen? Sa nakasulat na ito, alam na natin. Alam na natin. Wala nang hindi haya sa nakasulat. Pero siyempre, marami pang gagawin ng Diyos. Marami pang ipapahayag ng Diyos. Nung naunawaan natin ang 34 years, amen? Tapos dumaloy hanggang sa Ebanghelyo ng pagtakas, paghahanda, Ebanghelyo ng isang dako. Alam na natin ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Nalaman na natin. Ano pa kaya ang hindi? Siguro may mga talata pa tayong hindi nababasa. Pero all in all, alam na natin. Dahil ipinahayag sa atin ng Diyos. Kaya sa atin nangyari yung salita ng Biblia ng anong sabi niya, ililihim ko baga ang aking gagawin sa aking mga lingkod. Amen. Ililihim ba ng Diyos? Hindi. Dahil gusto niya maging makapaghanda ka sa iyong sarili. Yung bang alam mo kung ano ang hindi ka magtataka, hindi ka mabibigla, hindi ka mababagabag dahil nagkakaroon ng kung anumang bagay na kaganapan sa paligid natin. Ang gusto ng Diyos, malaman mo to at maging panatag at payapa ka. Bakit? Naghihintay ka na lang ng kaganapan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya pinahayag na sa atin lahat. Yung iba, siguro sa unang pag-aaral, lahat naging elementary students. Lahat ng pananampalataya naging elementary students. Amen? Yung iba rin siguro umangat. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Umangat din sila. Nalaman din nila yung ibang mga kapahayagan. At nalaman nila ang Great Tribulation. Nalaman nila ang Jacob's Trouble. Nalaman nila ang Signs of the Last Days. Umangat din. Amen? Nakaunawa rin. Kaya pagdating sa mas mataas na pagpapahayag, hindi na sila nakasaway. Hindi na sila nakasunod. Amen. Bakit? Sa atin, ipinahayag ng Diyos ng malinaw yung mga bagay na. Or let's say, kinulang sila ng pagsasaliksik at pag-aaral. Kasi nga, ang nangyari, naglabas na sila ng kanilang mga aral. Yung mga aral nila yun, siyempre, inilabas mo na, inilibro mo na, hindi na pwedeng baguhin. Yung mga bagong kapahayagan ngayon ay pinapahayag ng Diyos sa atin, masisira yung kanilang mga dati na aral. Amen. Ezekiel chapter 11 verse 20. Balikan natin. Okay, 21. Magiging kanilang Diyos. Ngunit tungkol sa kanila na ang puso ay nagsisunod ayon sa kanilang mga karumalduman na bagay at sa kanilang mga kasuklam-suklam, aking pararatingin ang kanilang lakad sa kanilang sariling mga ulo, sabi ng Panginoon. At lalakad sila ayon sa kanilang ulo. Hindi. Magiging masama ang kanilang kapalaran. 22.
Nang magkakay, tinaas ng mga kirubin ang kanilang mga pakpak at ang mga bulong ay nasa siping nila at ang kalulatian ng Diyos ng Israel ay nasa itaas ng mga iyon. Okay, ito tingnan natin. Diba, the same essence ng pagpapahayag. 36:26 ng Ezekiel. Okay. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko na ang loob ninyo ng bagong diwa at aking alisin ang bagong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng puso naman. 27. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isagawa. 28. At kayo ay magsisitahan sa lupain ay binigay ko sa iyong mga magulang at kayo ay magiging aking bayan at ako ay magiging inyong Diyos. Pareho. Amen. 29. At lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan at aking pabutubuin ang trigo at aking pararamihin at hindi na ako magpaparating ng kagutom sa inyo. Ang galing, ano? Parang nagtugma-tugma yung mga bagay na ito. Amen? Yung mga binago ng Diyos at pinalalakad niya sa kanyang palatuntunan, gagawin niyang bayan at siya ay magiging Diyos nila. Darating ang panahon, hindi sila magugutom. Amen. Kahit na magkaroon ng gutom sa buong sanglibutan, sa kanila hindi. Dahil, amen, kinubkob sila ng Diyos dahil tinulungan sila ng lupa. Amen. 30. Meron pa ba? At aking paramihin ang bunga ng punong kahoy at ang ani sa bukid upang huwag na kayong tumanggap pa ng kadustaan ng kagutom sa mga bansa. Amen. Para yung binasa natin kanina sa 34:29 ng Ezekiel, ang sabi niya doon ay bibigyan na sila ng mga pananim kung saan magiging bantog ang lugar na yun. At hindi na sila magugutom at hindi sila mapapahiya. Same as this. Amen? Ang ani sa bukid upang huwag na kayong tumanggap ng kadustahan sa kagutom sa mga bansa. Hindi sila ipapahiya ng Panginoon. 31. Kung magkakaroon inyong maalala ang inyong mga masamang lakad at ang inyong mga gawa na hindi mabuti at kayo'y mayayamot sa inyong sarili, sa inyong pinaging sarili, ay paninging sarili, dahil sa inyong mga kasamaan at dahil sa inyong mga kasuklam. Amen. So dito kapatid, sabi pa kanina, hindi na natin ihilingin na bigyan tayo ng Diyos ng bagong puso. Binigyan na tayo. Ang kailangan na lamang ay ayusin natin kung ano ang nasa puso mo. Amen? Para tayo magtagumpay. Ayusin mo kung ano yung nasa puso mo para makasunod tayo sa palatuntunan ng Diyos. Ayusin natin kung ano yung nasa loob natin para magawa natin ang katuwiran ng Diyos. Amen? Kaya pakasaklarin natin ang ating puso sa ating pananampalataya sa Diyos. Linisin natin, ayusin natin. Amen. Sabi ng Biblia, mapalad ang may malinis na puso sapagkat alam kasunod? Sabi niyo, pagkat makikita nila ang Diyos. Linisin natin ang puso natin. Amen. Puri ng Panginoon. May pangyayari nga sa Sidar. Talaga sabi na, pag may malinis na puso ka, sabi na, kahit na may makita kang bag dyan na hindi sa'yo, hindi mo pakikialaman. Malinis ang puso mo. Panatag ka sa Sidar. Siguro
itabi mo lang ang cellphone mo. Wag mo na sa ngayon. Wag mo na sa ngayon. Inaayos pa tayo ng Diyos doon. Inaayos pa tayo ng Diyos ngayon. Amen. Pero pag dumating na sa kaganapan ng pagtutuwid ng Diyos sa kanyang bayan, tatawagin niya tayong bayan. Kahit itapon mo ang cellphone mo, hindi nila kukunin. Kasi nga wala nang kwenta. wala nang tao, wala nang signal. Hindi yung paikalaman. Hindi. Ganon ang magiging palatuntunan sa pag-iral ng paghahari ng ating puso. Malinis na puso, sakdal na puso. Yan ang yan ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Yan ang gustong mangyari ng Diyos para sa kanyang paghahari sa kalagitnaan natin sa panahon. Amen. Magiging matulungin ang lahat, magiging mapaglingkod ang lahat sa isa't isa. Yan ang gustong mangyari ng Diyos. Amen. Kaya, tuparin natin ang kanyang palatuntunan at isagawan natin ang kanyang katwiran. Yan ang magaganap. Kaya, magiging qualified tayo kung malinis ang ating puso. Kung magiging sakdal ang ating puso. Ang dami kong verse na mga inihanda. Amen. Lagyan natin ng isa. 2 Chronicles 19:9. At kanyang binilin sila na sinasabi, ganito ang inyong gagawin sa takot sa Panginoon na may pagtatapat at may sakdal na puso. Amen. Kaya anuman ang gagawin natin, kailangan may sakdal at tapat na puso. Amen. Ano mang gagawin mo? Parang ganito lang yan. Ano mang gagawin mo na hindi sa pananampalataya, kulang. Thank you. Ano man ang gagawin mo na hindi sa pananampalataya, kulang. Kaya gawin mo ang bagay na gagawin mo, lalo na yung kusang gagawin mo na may pananampalataya at ito ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Parang ito rin yun. Gawin mo ang mga bagay na paglilingkod na gagawin mo sa Diyos. Ngunit may tapat at sakdal na puso. Yung bang mali? Kasi ang mga bata, yung mga bata, pag inutusan mo, tapos ginawa niyo yung inutos mo, lalo yung mga maliliit, tuwang-tuwa ka. Kasi nga, yung puso ng bata, malinis. Amen? Parang anlinis. Anlinis. Pasayawin mo, pag sumayap, tuwang-tuwa ka. Okay? Kasi nga, parang napaka-inosente nila na ginagawa yung bagay na inutos mo sa mga bagay na. Okay, sa bagong tipan, mukha tayo ng ilang mga talata. Sige, ito muna. Psalms chapter 101 verse 2. Ako ay magpapakapanta sa sakdal na lakad. O kailan ka papa sa akin? Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may sakdal na puso. Amen. Ano yan? Bahay ng Panginoon o sa bahay nyo? Simulan ninyo sa bahay. Kaya sabi nga nila, yung nagsisimula sa bahay, godliness begins at home. Cleanliness begins at home. Amen? Kaya nga, kung magpapakasakdal tayo ng puso sa Panginoon, simulan nyo sa bahay. Amen? Simulan nyo sa bahay. Kung maayos ang bahay, maliwalas din. Punta ka sa bahay ng isang tao.
makikilala mo ugali niya sa bahay pa lamang. Pag makalat ang bahay, makalat ang isip ng taong yun. Di ba? Kung makalat ang bahay, hindi siya masino. Malinis ba ang puso nun? Doon magsisimula. Makikita mo, may kilala bang isang tao sa pamagitan ng kanyang bahay? Busy lang. Busy sa... Busy nga. So, simulan natin ang sakdal na puso sa ating pamamahay. Kung paano natin ayusin ang mga gamit, kung paano natin pamalahan ang ating mga kapatid, ay ang ating mga anak, kung paano natin sila pamahalaan, amen, itaguyod, doon magsisimula at makikilala ang isang sakdal na puso. Sa pamamagitan sa bahay. Okay, 2 Corinthians chapter 3, verse 3. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo. Ganda Nabasa nyo? Ganda nito pala. Binasa ko kanina pero pahapyaw lang Pero ang ganda, tingnan nyo. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo. Ang galing. Kayo na. Kayo na ang sulat ni Kristo. Yan, naalala ko yung sinabi niyo sa mga gawa. Sabi niya, tayo ngayon ang bagong ebanghelyo ng Diyos. Amen? Tayo ngayon ang bagong gumagawa ng bagong ebanghelyo ng Diyos. Ganda. Tayo ngayon ang kasaysayan ng bagong aklat. Tayo ngayon ang kasaysayan ng bagong Biblia. Yamang nahayak na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta kundi ng Espiritu. Ang ganda. Naramdaman niyo ba? Ang galing. Ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa mga tapyas ng pusong lamang. Tagus, ha? Ganda. Ganda. Ganda memory verse. Ulitin ko, yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangsiwaan namin. Hindi sinulat ng tinta. Bago talaga, hindi pa naisulat. Hindi pa naisulat. Talagang ngayon pa lang gagawin. Kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa mga tapyas ng pusong lamang. Tagus. Tagus sa puso. Palakpakan natin ang Panginoon. Galing. Ito na yun. Talagang may pagdaloy. Okay, verse 12. 2 Corinthians 3:3. 12, verse 12. Verse 12. Yun pa rin. 3, verse 12. Yaman ngang mayroong gayong pag-asa ay ginamit namin ang buong katapangan ng pananalita. Purihin ang Diyos. Ang ganda ng verse 3. Salamat sa Panginoon. Kayo pa yung magsitihan. Malinis na puso. Malinis na puso. Malinis sa bahay. Kasama yun. Kasama. Purihin ang Panginoon. Misi lang kasi. Sa Diyos natin lang lahat. Kawaan tayo ng Diyos, kawagan tayo ng Diyos, turuan tayo ng Diyos. Salamat sa iyo.
panatagan, ito ang aming katibayan, ito ang aming kalakasan. Ito, Diyos, ang aming pag-asa sa pangalan mo, Jesus. Ito, Panginoon, ang aming katwiran. Ito ang aming kapayapaan. Ito ang aming sinasampalatayanan. Iyong Diyos, nakila ka sa iyong mga salita. Talaga nakahayag sa aming kalagyan. Nakilaw, Diyos, ang iyong mga gawa na sa amin ay pinangyayari mo. Nakita, Panginoon, ang iyong kalooban na sa amin, O Diyos, ay binibigyan mo ng mga pagkakataon at binibigyan mo, Diyos, ng panahon upang sa aming mga sarili ay may tuwid namin, Panginoon, ang lahat ng ito. Salamat sa kagalaman ng iyong mga salita na aming nasasaksihan ngayon na nakikita namin kung gaano katotoo ang iyong mga pagpapahayag. At ito, Diyos, ay amin nang pinangahawakan sapagkat kung hindi sa pamamagitan ng iyong mga salita ay wala kaming pag-asa na kagaya nito, pag-asa ng pagtutugtog mo at ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ng iyong pagpapahayag ng salita mo. Kami, O Diyos, ay manunubos sa aming kagalakan sapagkat ang salita mo ay siyang nangyayari at siyang magaganap, O Lord, sa ikabubuti ng mga nagsisusunod sa iyo. Kaya, Panginoon, narito kami ng aming mga sarili ay tinataan namin, lalong-lalo na sa pagsunod, lalong-lalo na, Panginoon, sa pagganap ng iyong mga salita. Masumpungan mo nawa kami na matuloy sa pananampalataya hanggang sa kami, O Diyos, ang iyong mga salita na hindi sinulat, kundi sa pamagitan ng isang Espiritu, pinapatnubayan mo, ginagabayan mo, at tinuturuan mo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya, O Diyos, salamat po sa kung paano pagkakatiwala ang ibinigay mo sa amin sa mga aral ay sa naming pinangyayari, ginagampanan dahil din naman sa mga kaloob na ibinigay mo ng karunungan at kalaman ay naituturo namin, ipapahayag namin na may katotohanan, O Diyos, ang lahat ng ito. Hindi man sa kausayan, ngunit ayon sa katotohanan ng iyong mga salita. Salamat po sa pagtatalaga mo sa amin, sa pagpili mo sa amin, sa pagtatalaga mo sa amin. At lagi mo kami, O Diyos, maunawaan na kung paano mabuhay ang may malinis na puso, kung paano kumilos ang may malinis na puso, kung paano maglingkod ang may malinis na puso, at kung paano magtapat ang may malinis na puso. At ito nawa, O Diyos, ang maganap sa bawat isa sa amin upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa, pag-ibig na nagmumula sa iyo, at pagkakatiwala, O Diyos, na iyong pinaunawa sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa malinis na puso na tinataglay ng bawat isa sa amin upang kami ay magsipagtagumpay, O God, na walang anumang iniisip, walang pagpapinbabaw, walang pag-iyabang, walang pagmamapuri, kundi namin ibinibigay lahat sa iyo ang kapurihan at ang karuwalhatian na ito. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
na pananampalataya, ng manalangin sa Espiritu Santo. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng Espiritu ay sumating mga lahat na may pagkakatiwala sa kanyang mga salita at pananampalataya upang kayo magsilago at magsipagtagumpay na may sakdal at malinis na puso. Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, siya nawa. Amen.